Muli nga po, palakpakan natin ang Panginoon. Amen. Para po sa Diyos sa buhay. Amen. Hallelujah. Amen. Amen. Ayan po. Sana po ay hindi po ito isang programa pag sinabi ng song leader o ng sino pa man na leader. Palakpakan natin ang Panginoon. Hindi po tayo pinipilit ng tao. Pero maganda po, talagang kung tagay ko nasa Diyos, ano po ang mangyari kapag nagpaparangal tayo sa tao. Siguro pag pupunta dito yung isang mataas na tao, paano pupunta dito si yung ating presidente? Ano kaya gagawin natin dito? Di ba? Iba, tatayo pa yan di ba? Pero kung minsan po, hindi naman natin nakikita ang Diyos, kaya lang po, sa ganitong pagkakataon, at ito nga po, binuksan tayo, at yan nakakabuti, dahil ito na ang huling panahon, lubos na natin nauunawaan ang lahat ng bagay. Maliban na lang po kung tayo po ay talagang hindi paligtas. Siguro yun ang pag-usapan natin. Napakatuloy na pangyayari ngayon, di po ba? So, pag-recall po natin ang mga nangyayari sa buhay natin, so maraming masalimot. Gaya nga po namin, last week, nung last week pa, ay sabi ko po ay, nagkaroon kami ng emergency. Nandaling ko si Sister Elmi sa hospital. At pagtapos doon sa hospital na puntahan ko, mayroong emergency, mas emergency sa amin. Bakit kanyo? Magpakatiwakal. Nag-ano po siya, nagbigti, bata, 14 years old. Alam nyo, ay may emergency kami, pero nababagabag ang puso ko, nalulungkot ako, kasi nga po, ay papaano ko matutulungan ng mga kabataan? Amen? Totoo lang, pagkaharap ko ang mga kabataan, opo, sige po, opo. Siyempre, iba yung kabataan kasi ay nakakapag-express ng kanyang damdamin. Maliban na lang kung yung mga kabagang ko dito o yung mga kadigit ko ditong kabataan, makakapagsabi sila kung ano problema nila. Pero mga kapatid, yun po yung nagiging pasanin ko. At na-recall po sa akin before po nung magkaroon kami ng emergency. So, siguro way back mga April yan, o April o March, hindi ko po maintindihan, Sister Elmi, na pina-check up po niya ako. Ako nung pa-check up noon dito po sa Polymedic. 2 days kami nagpunta doon. Hindi ko na-meet yung doktor na para sa akin. At ang usap sa akin ng Panginoon, sana wag ka nang magpa-check up. Actually, gumaling naman po ako noon. Pero noong panahon na yun, nung pumunta po kami, meron ding emergency. Alam po ba yung emergency? Nag-overdose siya ng gamot, ng biogesic. Minom siya ng 20, ewan ko kung 20 o 10 yata kung 20. Basta ganun po. Parang, ang problema niya, kabataan din po ito. Kaya lang siya, tapos na ng pag-aaral, nagtatrabaho na siya. Tapos ang tanungin ko, ano ang dahilan? Sabi nung anak, nung kapatid, yung ate niya, actually yung ate niya, maatin po sa isang church. So sabi ko, pastor ako, teka saan ka ba? Kala ko, kamag-anak ko. Ano ba ang ma-apelido mo? Sabi ko. Tapos kinausap ko yung ate, kinausap ko yung binata. At sabi ko, anak, ba't ka nagpap? Bakit mo ginawa yan? So, nagtitiwala ka ba sa akin kung kwento mo sa akin ang buhay mo? So, yun nga po, parang nahihiya siya, nadidepress. At nung malaman ko po, bandang huli, lulong siya sa sugal. Online, diba? Online gambling. Diba? Kaya nga po, marami pala ngayon nadidepress sa maraming dahilanan. Yung bata naman po doon sa Matimbo, tinanong ko po sa Matimbo, nung last Sunday, nandun po ako, sabi ko, kilala ba nyo, may nangyari ba din ganun dito? So, hindi nila alam. Kasi karamihan po ganyan, pag may nagpapakawatiwakal na ganyan, bata o ano pa man, yung pamilya nahihiya, di ba? Tinatago, di ba? Wala nakakaalam. Pero ako inaalam ko, kasi sa puso ko, nakakaroon po ako ng damdamin na paano ko matutulungan ng mga kabataan. Amen? Kaya nga po ako nagtuturo sa inyo, kasi para po dumating ang panahon na kayo po ay gamitin at magkapuso po kayo, yung sa sinasabi ko sa inyo. Maraming mga tao nangangailangan ng tulong. Mga kabataan ngayon, nasisiraan ng loob, iba napapakamatay, na-absorb ang maraming problema, yung iba lumaki sa mga broken family. Paano mangyayari? Paano sila tatanggapin ang pag-ibig ng Diyos? Sino ang gagamitin sa kanila? Ayan. Kaya napakahalaga po na tayong lahat ay
dumako kung saan tayo dapat lumagay o lumagay tayo sa dapat kalalagyan natin. Marami po sa atin ngayon ay nagiging Kristiyano na ayon lang sa kanyang paniniwala. Pero mga kapatid, ang Biblia po ang kasulatan, kaya may kasulatan. Actually, ako po ay nakipag-communicate kami o nakipag-transact kami sa isang attorney. Kasi sa totoo lang, pagdating po sa mga kaso, hindi naman po kailangan ay dyan yung mga damdamin na sinasabi mo, ganito, napapaliwanag ka, alibay mo, ano pa man. Kundi ang titingnan dyan, ano yung mga nakasulat. Ano yung mga document mo. Yan ang paniniwala ng korte. Kaya hindi po sa spiritual, sabi nga po ng John chapter 12, hindi, sabi ng Jesus Christ, hindi ako hahato sa inyo. Sa huling panahon, ang hahato sa inyo ay mga salitang sinabi ko sa inyo. Amen? Kaya mga kapatid, napakalaga ang ating pag-aaralan ngayon ay makita natin sa Romans chapter 8. Kaya buksan po natin ang ating mga Bible. Kaya nga po, minsan, hindi ko po maintindihan kasi nga po ay kung kayo po ay wala ng Bible o yung iba ay hindi pa nakakabili ng Bible, kaya nga po, yung pag-usapan natin. Kasi nga po, napakatuloy ng mga pangyayari ngayon. Ay sa Romans chapter 8, ayan, verse 29 hanggang 30. Ayan, kung nandiyan na po kayo, siguro po basahin po natin para samahan po niyo ko. 19 to 20. O 30 to 30. Sorry po. 29 to 30. Sorry po. 29 to 30. Okay, nakasulat na ba dyan? Ayan lang. Okay. Sapagat sa mulat mula pa'y alam na ng Diyos kung sino ang magiging Kanya. At ang mga ito ay pinili niya upang maging katulad ng Kanyang anak. Sa gayon, siya ay naging panganay sa lahat ng maraming magkakapatid. Ang mga pinili niya noong pang-una ay Kanyang tinawag. At ang mga tinawag ay Kanyang ring pinawalang sala. At ang mga pinawalang sala ay Kanyang binahaginan ng Kanyang kaluwalhatian. So, purihin po ang Panginoon sa pagkabasa ng Kanyang salita. So, ito po ay pinamagatan ko, align ourselves in God's will. Okay. So, align. Sa Tagalog po yung align ay ipila, di ba? Ano pa dito? Iugnay. Ayan po. Iayon. Ayan po. Kaya iayon natin ang ating sarili sa kalooban ng Diyos. Amen. Iayon natin ang ating sarili sa kalooban ng Diyos. Bakit po? Kasi nga po mga kapatid, lahat ng pangyayari ngayon, umaayon na po. Kung naniniwala po kayo na ngayon na po ang huling panahon. At lahat po ng church, lahat po ng kausap ko, mga pastor, ang pinag-uusapan po namin ngayon ay yung pong katotohanan. Alin pa yung katotohanan? Bakit? Wala pa tayo sa katotohanan. Hindi po. Yung totoo, Kristiyano. Paano at sino ang kukuhanin ng Panginoon kung nagka-rapture? At pagdating ng paghukom, sino nga talaga ang maliligtas? Pero mag-uusga po niya na yung Diyos. Pero yung nangyayari po ngayon, lahat po ng palatandaan ay umaayon po. Yung nangyayari po ngayon sa Israel, nangyayari sa mundo, umaayon po sa sinasabi ng Bible na mangyayari sa huling panahon. Kaya nga pagkaaralan nyo kung kayo po ay lalo mga kabataan, gusto na nga po ngayon ng AI, di ba? Madali na po ngayon ng lahat ng mga informasyon, di ba? Nagiging tigapagturo natin ngayon ng AI. Ano ba yung AI? Ano? Ayoko na. Ano ba yun? Ano ba yung AI? Advanced, intelligence. Ayan po. Sa totoo po, ay daig pa ako ngayon. Yung hindi ko alam yung alam na ng mga kabataan ngayon kasi kondit-pindit lang. Kaya naalala ko po yung nagsumbong sa akin, nagkwento sa akin. May gawain. Napapansin po nila, yung kabataan na yun, kasabay lang niya, nauna pa yung mga matatanda sa kanya, pero ito'y bago pa lang. Pag sumagot siya, parang napakalapit pag tinatanong ng pastor. Yung pala, laging mayroong cellphone. Sabi ko, ganyan, nagtanong siguro, magtatanong ang pastor, ganito, di ba? Verse, ganito, tapos ano ibig sabihin ito, may mga Google lang niya. Andun na kagad kaya parang tinanong siya, ikaw, ano masasabi mo? Ang ganda ng kanyang sagot, di ba? Hello?
Masama ba yung pastor? Hindi masama para sa akin. Pero ang kasamaan po noon, pahawakin mo ng Bible, hanapin mo ang Genesis, baka kung saan galapin yung ano. Kasi ano mo na sa cellphone, papindot-pindot lang eh. Hello? Yan po ipanama ng demonyo. Minsan, sa mga taong, hindi ko po, kasi maraming intelligent naman sa atin, maraming marunong sa atin, talagang bright sila. Ako matakakalimutin. Kaya sa amin, marami kong libro, marami kong Bible. Bible talaga. Kasi ginagamit ko rin ito eh. Kasi dito mas marami nga eh. Di ba? Pero, magiging tamad ka eh. Tsaka magiging, ako nga nahihirapan kumisan doon sa mga minor, paghahanap, asan pa yung Amos? Di ba? Hanapin pa gano'n. Di ba? Buti pa yung New Testament, kabisado natin. Pero sa Old Testament, sa dami kasi, kalimutan mo yung sunod-sunod eh. Opo. Pero actually, dahil kahit na ganito ang Bible ko, minsan hanapin mo, tatansyahin mo lang yung kapal. Di ba? Tatandaan mo na. Alam mo? Maganda po. Hindi kagaya sa atin, hanapin. Ewan ko, mga kabataan ngayon, siguro yung palaro nyo, hanapin nga ganito, pabilisan. Yan po. Kasi nga po, hindi natin nalalaman, nasisira na ang ating pag-focus sa Panginoon. Minsan, nakala natin Kristiyano tayong lumalaki o lumalago dahil marami na tayong alam. Ang napakahalaga po ngayon ay umalayin po tayo. Iayon natin ang ating sarili, ang ating buhay, ang ating ginagawa sa kalooban ng Diyos. Kasi ito na nga po ang last day. Nakikita po niyo yung mga sermon po namin dito. Hindi po namin yan nagkataon lang. Hindi po kami nag-uusap-usap. Binibigyan ko lang po sila ng mga idea o binibigyan po sila ng tema. Ito maging tema natin for 2 months. Ito pag-usapan natin, ituro natin. Pero hindi ko po sila binibigyan kung ano yung passage, ano gagawin nila, o ano yung team, o idea na ibibigay nila, ituturo nila. Basta sabi ko, humingi kayo kay Lord. Amen? Ang nakakalungkot lang po mga kapatid, ay umaayon na nga po. Ang pinag-uusapan na po ngayon sa Israel ay yung pagtatayo ng Third Temple. Actually, yung nangyayari po ngayong gera, hindi ba natuturo na dito, yung pagkakaroon ng gera, pagkakaroon ng ano. Pagpili po nyo mabuti ang Pilipinas kasi po, konting kipot lang po, magkakaroon tayo ng gera against China. At matuloy man po ang gera at ang pagsakop ng China sa Taiwan, nasa atin na po ang malaking base ng militar ng Amerika. Ibinubuhos na po dito sa atin yung mga missile at mga pangdigma ng Amerika kasi po tayo po talaga alyado ng Amerika. Mga kapatid, ay maging gising po tayo sa katotohanan na sinabi naman sa Bible, huwag naman tayong maging mayabang, pero may sinabi ng Bible, ano man ang mangyari, magkatagutom man, magkaroon man ng kahirapan, hindi pabayaan ng Diyos ang kanyang mga anak, ang kanyang sambayan. Kaya ito po yung problema. Habang tayo ay nabubuhay, nga po, dala na natin ng maraming problema ngayon. Problema sa bahay, problema sa physical, emotional. Opo, hindi mawala-wala ang problema. Ano po? Kasi po sa mundong ito, pabulok na ng pabulok. Ano po nangyayari ngayon sa atin? Ano po? Nakakaawa. Di ba? Parang nakakaawa po ang kalalagayan natin ngayon kasi malalaman natin, ako po, nakikita ko po yung nangyayari. Diyan po, pinag-uusapan namin, minsan may mga proyekto dito po sa Hagunay, Pombong, kasi lagi kami nag-meeting dyan. At paano mariresolve pa? Ngayon lumalabas pala, marami palang project, pero hindi pala nagagawa. Diba? Nakakalungkot. Diba? Pero ano magagawa natin? Hello? Sabi mo sa katabi mo, may magagawa ka. Kung ikaw'y tunay na Kristiyano at mananalangin ka, mawawasak ang gawa ng kaaway. Amen? Naniniwala po ba kayo? Kung hindi ka naniniwala, sa iyo na lang yan. Kasi sa dami po ng naranasan ko, kaya nga po, anumang bagyo, sinabi nga ng Panginoon, sabi nga, yung mga bundok na ito, pag sinabi mo, pumunta sa dagat, pupunta yan. Kung hindi ka mag-aalinlangan. Okay? Kaya nga kung hanggang ngayon, meron ka mga pasanin sa buhay na hindi mas ma-resolve, checkin mo ang sarili mo. Ang dami lumalapit sa akin, pero isa lang ang una kong chinecheck sa kanyang buhay. Kamusta si Jesus sa buhay mo? Kahit anong problema ibigay mo sa akin, hindi, madali yan sa Panginoon. Pero teka muna.
sino si Jesus sa buhay mo. Pag inayos mo ang sarili mo ang sarili mo sa harapan ng Diyos, inalayin mo ang sarili mo sa harapan ng Diyos, iyan po yung pinatutuo ko sa inyo dito, yung isang kapatid na namatay na, ang dami niyang problema, pero bago siya namatay, hindi ko po siya itinataas o dinadakila. Marami siyang nagawa para sa Panginoon. Amen? Siya po ay isang tao na putol ang paa. Dumami ang problema. Problema sa asawa, sa anak, sa trabaho, pati po yung sarili, kumakatas ang sarili dahil may diabetes. Pero isa lang po ang ginawa ko sa kanya. Brad, set aside natin yung problema mo. Ang pag-usapan natin kamusta si Kristo, ang ating Panginoong Jesus sa buhay mo. Ayan, kinimento niya, ganito, Pastor, pag ako'y nagba-Bible study, pagkatapos ng Bible study, nagiinuman kami. At 2 years kami hindi nakita. No? Nabigla nga ako noong 2 years. After 2 years, bumalik siya sa akin. Punong-puno siya ng problema. Pero purihin ng Panginoon, nabuhay po muli siya. Sabi mo sa katabi mo, mabuhay ka! Akala natin, mabuhay ka. Yung mabuhay ka, yung long live, yung pinupuri. Hindi po. Sa Bible po kasi, mabuhay ka. Kasi kapag namumuhay ka sa kawalang pananampalataya, namumuhay ka sa kasalanan, Ephesians chapter 2, yung naging sermon ko noon, dati kayo mga patay dahil sa inyong mga kasalanan na pagsalansang, di ba? Amen? Kaya kung tayo ay namumuhay sa kasalanan ngayon, at hindi na tayo maalayan sa kalooban ng Diyos, so, ikaw po ay mamamatay ka na ba? O ano ba, naghihingalo? O ano ba tawag doon? Hindi ko po alam. Kaya sana mabuhay ka. Mabuhay po tayo. Pero ang totoo, buhay na po tayo. Dahil kay Jesus Christ, hindi po dahil sa ating ginawa. Kahit sino ka pa man. Apo, sabi nga po sa inyo, nakaharap ko na si Abelino Roncal, yung founder ng Oxogang. So, 14 ang napatay niya. Tumakas siya sa bilipid para patayin lang yung gumahasa sa kanyang kapatid. Pero siya po ay naging pastor, nagkaasawa at ginamit po siya sa mga bilanggo para mangaral. Hindi po yan isang kwento na ginagamit ko lang para kayo ay i-inspire. Hindi po. Totoo po yan. Kasi nakaharap po yan. Si Joe Balaes, nakaharap po din po yan. Hindi po siya nagsusuot ng polo o ng t-shirt pagka tumatayo po sa church. Lagi naka-long sleeve. Bakit kanyo? Kasi po yung kanyang tato ay punong-puno. Mayroong sawa siyang mahaba, malaki sa katawan. Ang dami niyang tato. Kasi nung araw, pag ikaw po ay sikat, mamatay tao, marami kang tato. Tingnan mo yung katabi mo, may tato ba yan? Nung araw kasi pag may tato, mayabang matapang. Di ba? Pero ngayon, hindi. Art. Art po yan. Tsaka ano yan, ano tawag doon? Kasi nakita mo, minsan nagugulat ka eh. Akala mo, marumi ba yung mukha o punong-puno ng tato. Nakakita na ba kayong ganon? Mayroong tato. Minsan may nakaharap ako ganun eh, nakasabit dito ka na eh. Tapos ngiti-ngiti eh. Hindi ka matignan eh. Parang, hirap tignan eh, di ba? Lalaki tapos merong, andito may hika yung mga, di ba? Nakakita lang ako niya sa ibang bansa eh, di ba? Ganun eh. Tsaka yung mga alipin nung sa Bible, nalagyan ng hikaw dito, nalagyan ng hikaw dito. Tapos nalagyan ng kadena. Kaya nga po mga kapatid, titignan po natin. Kaya nga, align ourselves in God's will. Actually, ang pinag-uusapan po natin ngayon ay tungkol po doon po sa regeneration. Okay. Kung nakaano po ba dyan? So, yung generation, ang ibig po sabihin niyan, generation means to produce or cause to be born. Or that which is born again. Ayan. That which is born again. So, yung in Latin means again. Kaya yung regeneration, kung ito po pagsasamahin natin, regeneration meaning to be born again. Or that which is born again. Ayan po. Kaya yung salitang born again,
So, hindi po nanggaling sa regeneration. Kailangan kakatumbas po ng salitang born again sa Bible. Doon sa John chapter 3, verse 3. Except a man be born again, he cannot see the kingdom of God, or he cannot enter the kingdom of God. So, ang sabi doon ay, kung ikaw ay hindi kung ang isang tao ay hindi, maliban na ang tao ay panganak ng muli, hindi siya makakapasok, hindi siya makakita ng kaharian ng langit. At kaya tandaan po natin, para po tayo makapasok sa kaharian ng langit, ay kailangan po tayo maborn again. So, hindi po yan pinag-uusapan ng mga sa religion. Hindi po sa religion yan. Kundi yan ang sinabi ni Jesus Christ. Pagdating sa 7, sinasabi ko sa inyo, kailangan ipanganak kayong muli. Doon sa John chapter 3, verse 7. Lahat ay kailangan ipanganak na muli. So, yan po yung command ng God sa atin, ang salita ng Diyos na nakasulat. Kaya nga po, pag tayo hahatulan ng Diyos, pagharap natin sa Diyos, yun po ang ihahatol sa atin. Ikaw ba'y pinanganak ng muli? Ikaw ba ay talagang kinilala mo siya ang aking anak? Kasi nakasulat po yun sa Bible. Ang sino mang manampalataya sa Kanya, John 3:16, di ba? Di ba? Kaya na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa libutan, kaya ibinigay niya ang Kanyang kaisa-isang anak upang ang sino man sa Kanya ay sumampalataya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. So pagharap natin sa harap ng Diyos, magtatanong tayo ngayon, Lord, Ama, bakit mo po ako papupunta sa impyerno? Anak, ito nakasulat. Ito nakasulat. Di ba? Or, possible, baka tayo ligtas na, kaya lang merong tinatawag na reward o pagbibigay ng corona. Pagdating sa langit, sinasabi sa Biblia, nakasulat po yan. Hindi po yan isang pangarap, hindi isang kwento na parang ini-inspire lang tayo. Hindi yan programa ng church para tayo po ay dumami. Hindi po. Yan ang katotohanan. Na pagdating sa langit, baka po bibigyan tayo ng corona. Dahil sa ginagawa natin, ang dami natin ginagawa para sa Panginoon. Amen? Gusto po ba natin yon? Sabi niya, basta ako pastor, maligtas lang. Okay lang, walang problema doon eh. Kaya lang mga kapatid, ito, umayon tayo. Iayon natin ang ating sarili sa kalooban ng Diyos. Una, alam ng Diyos, God already known who is own. Alam na ng Diyos kung sino ang sa Kanya. Verse 29, doon sa ating teksto. At sabi nga po doon sa sabi nga, sapagkat sa mulat mula pa'y alam na ng Diyos kung sino ang magiging Kanya. Hello? Sino ang magiging Kanya? At ang sabi, kaya napakahalaga po na isipin po natin, kung kilala mo ang sarili mo, kung kilala ka ng kapitbahay mo, kung kilala ka sa pari nyo, kaya lang, pagdating sa ibang baryo, hindi ka nakilala. Pero ang Diyos, kung ikaw ay kilala ka at marami nakakilala sa iyo, mas higit kang kilala ng Diyos. Mananampalataya ka at hindi. Sa Bible kasi, nung si Zacchaeus, tatandaan po ba niya si Zacchaeus? Yung sa Lucas 19, nung si Jesus kasi naglalakad, sabi nga, ni Zacchaeus, makita po siya sa Sycamore, at dahil siya ay pandak, sa dami ng tao, hindi niya makita si Jesus Christ. At nung siya ay makita siya po Sycamore, pagkatapat na ganyan, sabi ni Jesus Christ, noon lang sila nag-meet, hindi niya kilala sa pangalan to, o hindi sila nakikita, pero sinabi ni Jesus Christ, Zacchaeus, di ba? So, abig sabihin, hindi man sila magkakilala, pero kilala siya ni Jesus Christ, kahit wala magsabi kay Jesus Christ. Kaya nga sabi nga, pati buhok natin eh. Alam niya kung gaano karami yung puti eh. Siguro ako, bilang ng Diyos kung ano yung puti ko, at ilan nang maitim pa sa buhok ko eh. Diba? At walang nalalaga sa buhok natin na hindi alam ng Diyos. Bagay ang mga Maya, alam niya yan kung nabuhulog pa sila o namamatay sila. Kung yung mga simpleng mga hayop, kilala ng Diyos, ikaw pa kaya? Hello, ngayon ang pinag-uusapan ay pagtanggap kay Jesus Christ. Kaya sabi nga dito, tayo mga manampalataya, kilala ng Diyos, sa mula pa ng Ama. Amen? Kaya isipin po nyo, kilala ka ng Ama. Kaya hindi pwede tayo sabihin natin, tayo magtatago. Kaya napakalaga po si isang tao na lagi po tayo, kaya napag-aralan natin ngayon, noon ay yung repentance. Ako po laging humingi ng tawad sa Panginoon. Hindi po dahil sa aking namumuhay sa kasalanan. Sapagkat sa bawat araw na ginawa ng Diyos, ayan, makakita ka lang po ng isang bagay, Panginoon, na nakakasira ng loob at nakakagalit, di ba ba? Di ba, nag-arouse yung emotion natin.
Di ba? Kung minsan may nakarinig tayo ng hindi natin gusto, nagdodomol, di ba? Yung interpretation natin, siguro ako na naman pinag-usapan yung mga tao na yan. Siguro, kala nila kung sino sila, kaya nga, nangyayari sa atin. Nagiging revenge o gumaganti. Di ba? Marami iba naman na inggit. Naku, buti pa sila. Kaya nga, minsan nakala mo, Kristiyano siyang lumalago. Pero ang titingnan yung kapwa, at nainggit pa, buti siya may kotse na, pero ako wala pa. Kapatid, tandaan po natin, may sinabi ang Bible, matuwa ka kung pinagpapala ang iyong kapatid. Di ba? May makatuwa ka, makigalak ka sa nagagalak, at makidalamhati ka sa nagdalamhati. Hindi po yung tayo kanya-kanya. Pag may nalulungkot siya, lang, gusto ko sa masaya. Hindi po. Kaya nga, napakahalaga po na sa Ephesians chapter 1, ang sabi po doon, ayan po, sa MBB, sabi nga, Ephesians, chapter 1, verse 4 to 5. Sabi dito, bago palikain ang sanlibutan, ay pinili niya tayo upang maging Kanya, pagkaari ng Diyos, sa pamamagitan ng ating pangipag-isa kay Kristo, at upang tayo maging banal at walang kapintasan sa harapan, ayan po, sa harap niya. Dahil sa pag-ibig ng Diyos, pinili niya tayo upang maging anak niya sa pamamagitan ni Jesucristo ayon sa kanyang layunin at kalooban. Verse 4 and 5. Kaya po, mga kapatid, napakahalaga po na maraming passage sa Bible na papatunay na tayo pinili ng Panginoon ng Diyos. Pinili tayo para maging Kanya, pag-aari. Sabi nga natin Kanya. Pagkakanya, pag-aari. Pag-aari na tayo ng Diyos. Sakop na tayo ng Diyos. Kaya kung ano yung ginagawa mo, kasama na ang Diyos. Kung gumagawa ka ng kahihiyan, kahihiyan niya ng Diyos. Kung gumagawa ka ng mga bagay na kasalanan, ay dyan po nagagalit ang Diyos. Kaya nga po nagkakaroon ng dilema o problema sa buhay mo kasi nga po yung Diyos nakasama mo, hindi ka umaayon. Kaya nga yung pagka ikaw ay umayon sa kasalanan, sa liputan, ang Diyos ay laban dito. Kaya meron kang kalungkutan at hindi mo maabot kung ano yung gusto mo. Yung pangarap mo. Hello? Totoo po. Hindi, Pastor, maaabot ko yan. So po, kasi nga po, mapangumili tayo. Minsan akala natin, kasi nga mahusay tayo, gumagawa tayo, masipag tayo. Totally, magagawa mo yan. Pero iba po ang pagkapalang galing sa Diyos. Ang pagkapalang galing sa Diyos ay may kapayapaan, may kaligayahan. Nadulot ng pagpapalang kahit material, kahit na pinansyal. At isa pa, naunawaan mo, kaya ka pinagpala ng Diyos. Magiging kagamit-gamit ka para sa kanyang gawain. Bakit? Inutos po yan ng Diyos. Pagpapalain kita, higit pa sa iyong pangangailangan. Upang may magamit ka sa pagkakamanggawa. Pero hanggang ngayon po, marami tayong sinasabi, pero kulang tayo sa pagtulong at pagtingin sa pangangailangan ng iba. At kailanman ay hindi tayo naging bahagi ng pagtulong sa iba kahit sa panalangin. Paano na sabihin tayo po ay lumalago? Kaya nga po ako, isipin po nyo, ang dami nagpapatibakal pa lang ngayon, mga kabataan. Isipin po nyo, ano magagawa natin? Kung mananalangin ka lang po sa kabataan, sa mga nasa school, kaya sabi ko sa campus, buhayin natin. Mag-aaral tayo sa mga kabataan. Kasi kung kami mag-aaral sa kabataan, okay lang. Kasi ginawa namin dati yan sa BSU, nakapasok ko sa BSU. So, ginagawa ko po yan. Kahit naman ngayon gagawin ko sa kabataan, pero yung sa school, hindi ko po basta-basta magagawa yan. Limitado na rin po ang nagagawa ko ngayon. Hindi ko kaya nung araw. Talagang nilalakad ko yan, Tikay, San Pablo. No, diba? Release and train, hanggang doon po sa Veritas. Yan po, ginagaluhat. Ginagaluhat. Pinupuntahan po namin yan. At grupo po kami, hindi po kayabangan yon. Grupo po kami, hindi po kami ano. Pinili niya tayo upang maging Kanya. Pinili tayo ng Diyos upang maging anak niya. Ang ganda, no? Hindi lang tayo pinili niya para iligtas, kundi inadapt pa tayo. Kaya nga po, napakagandang kalalagayan po natin ngayon. Hindi lang tayo yung naririto sa iglesia o hindi lang po tayo. Lahat po ng mga manampalataya sa buong mundo ay binibilang po na kanyang anak.
Amen. Dahil yung kay Jesus Christ. Kaya nga yung pag-ipag-isa natin kay Kristo Jesus, maraming pakinabang. Ilan po ang ginawa natin. Hindi po natin ginawa yung mga bagay na maging karapat-dapat sa harapan ng Diyos. Ginawa po yan ni Jesus Christ. Kaya nga po, ang gagawin lang natin ngayon, tanggapin si Jesus Christ. Ngayon, tinanggap mo na siya. Ang tanong, naka-align ka ba sa kalooban ng Diyos? Kaya ka, inari ng Diyos ngayon, merong siyang gustong mangyari sa iyo. Hindi po niya sinasabing, tanggapin mo ako, okay lang, gawin mo. Makating ka ng party, mag-drugs ka, mag-bisyo ka, kung ano gusto mo. Kung yun ang nakasuot sa Bible, lahat mga bagag tayo dito ngayon. Diba? Ako puyat na puyat. Diba? Kasi nanginginom ako eh. Diba? Kung ganun pala. Pero hindi. Hindi po. Kaya, Ephesians chapter 1, verse 13, ito pa ang napakahalaga. Sa pamamagitan ni Kristo, kayo rin ay nakarinig ng salita ng katotohanan ng mabuting balitang nagdudulot ng kaligtasan. At sumampalataya sa Kanya ay pinagkalooban ng ipinangakong Espiritu Santo bilang tatak ng pagkakahirang sa inyo. Verse 14, ang Espiritu ang katibayan na makakamit natin ng lubos ang lahat ng pangako ng Diyos sa atin. At sa gayon ay pupurihin ang kanyang kaluwalhatian. Ano po, sa verse 13, binigyan tayo ng Espiritu na siyang tatak sa atin. Hello? Ipinagkaloob yun sa atin mula nung tayo makarinig ng mabuting balita tumanggap kay Jesus Christ. At ang Espiritu, ang katibayan, verse 14, na matatanggap natin ang lahat ang ipinangako ng Diyos. Ang lahat ang ipinangako ng Diyos. Ano ba pinangako ng Diyos? Kaligtasan lang ba? Papunta sa langit lang ba? Hello? Kahit yung pangangailangan mo dito sa lupa. Matthew chapter 6, kasi ang sabi niyan, verse 33, unahin nyo na kayo pagharian ng Diyos. At tumuhay ayon sa kanyang kalooban at ang lahat ng pangangailangan nyo, kakainin nyo, darantin nyo, iinumin nyo, ibibigay, dadagdag. Hello? At minsan, yun po ang nangyayari. Akala po natin, pinabayaan tayo ng Diyos at hindi tama, tinuturo ni Pastor, ganito. So, yun po ang malaki naming problema. Kaya nga sabi ko, Lord, minsan naiyak po ako sa sarili ko. At mingi ako ng tawad sa Panginoon, Lord, hindi ko ba ito naituro sa kanila? Kasi nga paulit-ulit ang problema. Hindi ko lang masabi, ano kaya ito? Kung Diyos lang po ako. At wala naman po akong karapatan na pilitin ng tao. Naniwala. Pero isinisiwalat ko yung salita ng Diyos, itong katotohanan, ito ang kalooban ng Diyos. Kaya ka tayo nakakaganito. Kahit dumating pa ang pera, napakaraming pera, dumating ng pera, hindi masaya, paikot-ikot ang problema. Bakit? Lumalayo. At hindi maayon sa kalooban ng Diyos. Natanong ko nga, nagbabasa ka ba ng Bible? Hindi nga. Imaginin po nyo, sa Bible po, sinabi, hindi lamang si tinapay nabubuhay ang tao, kundi sa bawat salita na mumutawi sa bibig ng Diyos. Ang salita ng Diyos ay pagkain ng ating espiritu, ng ating kaluluwa. Pero yung pagkain ng tinapay o yung kanin at ulam sa Pilipino, yan ang bibigay ng kalakasan sa atin para mabuhay. At yun ang ating laging kinakain. Yung salita ng Diyos, wala. Kaya pag dumating ang problema kasi, iyan ang ginagamit ng demonyo para tayo ay bumaksak. Yung isipin kang kawawa ka, hindi ka nagagaling, wala ka ng pag-asa, kaya iba napapakamatay, nadidepress, nalulungkot, yung depression ay malaking kalungkutan niya, nagpapakamatay, nawala ng pag-asa. At yung iba naman lumalaban sa buhay, di ba? May nagtatagumpay naman, di ba? Yung matatapang ika, di ba? Pero hindi po sapat yon, katapangan. Kasi sinabi naman ng Bible, masapa sa iyo man lahat ng kayamanan. Mapasa kamay mo, makamit mo ang kayamanan ng buong mundo. Hindi mo na mababayaran ang iyong kaligtasan. Hello? Kaya ang sinabi doon ay magkahiya sa akin, sa harapan ng mga tao at sa mga salita ko, ikahihiya ko rin. Sabi ni Jesus Christ, naalala po ba niyo yan? Kung hindi kayo nagbabasa,
Hindi. Kaya nga po, napakahirap po napilitin natin ang Diyos sa pagpalain tayo ng lubos-lubos. Ang tatak ng Diyos sa atin bilang pag-aari niya ay Holy Spirit. Ang Holy Spirit po, siya po yung kasama natin ngayon. Kaya mga kapatid, hindi ko po kayo dinadala kung saan na doktrina o ano pa man. Ang inanong po, napakahalaga po, ito'y buhay. Hindi po ito doktrina. Hindi po ito isang doktrina na ituturo ko sa bago. Hindi po. Yan po ang buhay. Yan po ang buhay ng tunay na mananampalataya. Kaya sinabi niya, mula pa kilala ko na ang sa akin, sabi ng Diyos. Kaya isipin po natin mabuti. Romans chapter 14, sabi nga, ang lahat ang pinapatnubayan ng Espiritu ng Diyos ay mga anak ng Diyos. Amen? Anak ng Diyos. Lagi pinaulit yan. Kaya yung Espiritu ang tatak. Kaya nga, ito yung tanong ko minsan. Yan, tanong ko ng prayer meeting dito. Paano matitiyak na ikaw ay masasama sa rapture? Hello? Tinanong ko po sila noon. Marami sila nagtanong. Kailangan ito sumunod na. Lahat naman tama. Hindi ko sinabing mali. Pero ito yung pinakalundo. Ang Espiritu ang katibayan na makakamit natin ng lubos ang lahat ng pinangako ng Diyos. Kaya sa rapture, makakasama ka kung merong tataka ng Holy Spirit. Kaya nga, sa John chapter, ito yung note, ito po yung warning sa atin po. Ito po yung paalala sa atin ng Biblia. 1 Juan chapter 3, verse 9. Ano po ang sabi doon? Tingnan po nyo mabuti. Basahin po nyo, paulit-ulitin nyo, para maintindihan nyo kung bakit hindi magawa ng Diyos sa ikay pagpalain sa lahat ng bagay. Ayon sa kanyang pangako, kahit tayo ay nabubuhay pa sa mundong ito, hindi ka maligaya, hindi ka masaya, kahit anong pagsusumikap mo, parang kulang pa rin. Ano po ang sabi? Verse 9, ang mga anak ng Diyos ay hindi nagpapatuloy sa pagkakasala sapagkat nanatili sa Kanya ang binhing mula sa Diyos at dahil ang Diyos ang Ama nila, hindi sila maaaring magpatuloy sa pagkakasala. Hello? Kayo na yun. Para sa atin po yun. Kaya nga pag sinabi mo, hindi tao lamang ako eh. Hindi na po katwiran niya sa Bible. Ang katwiran po sa Bible ngayon, ikaw ba ay sumusunod? O matigas ba ulo mo? O mahal mo ba ang Panginoon? Yan ang pinag-uusapan. Kaya sabi ni Jesus Christ, kung mahal niyo ako, John chapter 14, verse 15, kung mahal niyo ako, susundin niyo ang aking mga utos. Basahin po niyo. Si Jesus Christ, sabi niyan. Hello? Kaya nga po mga kapatid, hindi po ito isang doktrina o ano pa man, pero isang babala po sa atin. Kapag hindi tayo sumamayon sa kalooban ng Diyos, hindi ko po sinasabi maiwanan kayo. Kundi mahihirapan po tayong umarap ngayon sa katotohanan na ito na last day. Pero ang mag-judge po sa atin kung maiwanan tayo ang Diyos. Kaya ayoko po sabihin maiwanan kayo. Ayoko pong may maiwanan. Kung dumating man pagkakataon, bakit kailan ba darating ang Panginoon? Hindi ko alam. Wala man nakakaalam kung kailan. Paano kung ngayon? Next year. Paano kung next year? Ang tuloy ng araw. Hello! Mamaya, andyan na. 2026 na. Ano pa mangyayari ngayon? May umaalin po ang pangyayari ngayon. At ayon sa mga calculation ng mga Israelita, may mangyayari po. Itong September, October, meron sinasabing nakakaroon ng eclipse. Alam po nyo, may malaking kahulugan po yan sa Bible, sa Old Testament. Kaya lang po sa New Testament, ang pinag-ausapan dito yung pagdating ng Panginoon, halang nakakaalam. Kundi ang sabi nga, mag-prepare tayo. Mag-prepare tayo. Ngayon, kung gusto mong maiwanan, mag-prepare ka ng maraming pagkain for 3 years and a half. O, 7 years po yun. Pero 3 years and a half, kapayapaan. Pero yung 3 years and a half, kabuuan ng 7, ay yung pong kapighatian. 7 years tribulation po yun. Kung gusto nyo maiwanan, ayan po. Pero tinuturo po namin, hindi po yung maiwanan, pero po may warning ang Diyos. Pag-ibig tayo ng Diyos, kaya tayo may narinig ng ganito. Kung wala po tayo narinig ng ito at tayo po nakikiliti lamang, ano mo po ang pinag-uusapan ngayon sa buong mundo?
Pagpatatayo nga po ng templo, yung giyera sa Middle East, yung pag-aayos ng Jerusalem. Bakit nangyari ngayon ang kapital yung po sa Juda ay Jerusalem? Inaalay na po yung nangyari ngayon. Bakit nag-aaros na ngayon ng China? Alam po ba niyo ang China ngayon, ang binibida po nila ngayon ay robot. Halos napakarami na pong robot ngayon na lalabas ngayon na makakala mo tao na yung kausap mo, yung pala robot lang. Hello! At wala na po tayong magagawa ngayon. At kayo po, mga kabataan nag-aaral, nung araw hindi ko maintindihan niya, sabi nagtuturo sa amin, pag ikaw yung naiwanan, pwede ka tumakbo, pero hindi ka pwede magtago. Sabi ko, paano yun? Kahit magtago mo sa ilalim ng lupa, malalim na malalim, 50 feet under the ground. Kasi nga meron tayong, alam ko no, meron pang sa pinahan, di ba? Yung dinidetect na ganyan, di ba? Pero ngayon hindi na dahil sa AI, di ba? Yung mga, di ba? Naglalakad ka pa lang ngayon, malalaman, may nagnat ka Baka dito, pag naglalakad ng dito, bababasa na ako ngayon Di ba? Alam niyo, kaya nga may satellite na ngayon, di ba? Kahit siya ka naroon nga, dali nga, di ba? Napanood natin mga pelikula sa Amerika, di ba? Pag may nahanap ng tao, didetect lang, nandito yan sa Peru, nandito yan sa di ba? Sa Pakistan, dali na makita, ganitong lugar. Di ba? Napipinpoint nila, di ba? So, titingnan niyo yung technology, yun ang gagamitin ng demonyo. Tingnan mo yung katabi mo. Handa ka na ba? Hindi mo alam ngayon, naalipin ka na nito. Hello? Sana balik tayo dito. Sa Bible. Ano ba gusto natin ngayon? Hindi ko sinasabing wag na tayo magtrabaho, puro Bible na lang. Hindi po. Makontento na tayo sa kung ano na sa atin sabi ng Bible. Sapagkat ang pag-ibig sa salapi ang ugat ng lahat ng uri ng kasalanan. Marami nga Kristiyano po na kilala ko na yumaman. Ano po nangyari ngayon? Nagtatago po ng kasalanan sa kabuhay niya. Akala niya basta bibigay siya. Hindi po. Daming asawa. Bilyonaryo. Hindi po milyonaryo. Nasilaw. Kasi hindi man niya kilala hindi siya kilala. At marami na magbigay ng kapilya, sa kapilya. Kahit ako humingi na sa kanya, bibigyan niya ako. Alam ko. Kaya niya. Pero hindi po. Hindi ako maasa dyan. Hindi ko kailangan ng pera niyo. Ginagawa lang natin yan kasi utos yan ng Diyos. Magkaloob kayo, sabi ng Panginoon. Kung ano yung utos ng Diyos sa inyo, yun ang gawin natin. Hello? Hindi ko kailangan ng pera niyo. Kasi nakita ko po ang ginawa ng Panginoon dito. Nakipag-usap ako kay Lord, sabi ko, hindi ko mapagawa ang bahay ko, Lord. Ang bahay ko po, Coco Lumber, wala kaming bintana. Kurtina lang po, kaya pumulan, ay tatali ko yung namin, yung pinensel blind na tingting. Opo. Kaya lang, di ko sana mapakita ko sa inyo yan Pero after nung mapagawa po natin to, napagawa ko yung bahay ko. Hindi po ako kukuha ng pera dito. Kasi ayoko mapagawa. Kasi iniisip ng tao, pag napagawa ka, maganda ang bahay ng pastor. Naku, si pastor, kinukuha siguro yung pera ng church. Yung church nga, pangit-pangit. Diba? Kung minsan ganyan ang isip ng tao Kahit wala kang ginagawa, may ginagawa ka na di ba? Hello? Punta kayo sa bahay namin, hindi pa tapos, pero maganda. Nagagandaan ako kasi malaki na May bato na kahit paano. Dati Coco Lumber lang yan Tsaka ang wall namin, yung Hadriplex. Ayan. At sikat, Hadriplex. Kaya nung pinapaktos namin ni Jonathan yun, hirap na hirap Sama na loob kasi nga pagka pinako po yung Coco Lumber, ang hirap pag-iwalayin yun. Talagang kailangan. Pero bagamat ganun po, ay natutuwa po ako. Kaya napakahalaga po na tayo ay lumagay po sa tama. Ihalala natin ang ating sarili sa Panginoon. Para kalugdan tayo ng Panginoon, pagpalain tayo sa huli. Mahirap po sa huli tayo, nagkukumahog. Kaya nga, play now and pay later. Mas maganda, pay now and play later. Ibig sabihin, ngayon po ay maglingkod ka na sa Panginoon, maging totoo ka na, magsakripisyo ka na, para pagdating sa huli, yung pagpapala ng Diyos, hindi mo na kailangan magtrabaho ngayon kasi senior ka na, diyan ka na lang. Diba, ito ng provision mo. Ang hirap po, matanda ka na ngayon, nagkukumahog ka pa rin kasi kailangan kumain si Apo, kailangan kumain ng anak ko, diba, puro problema. Hello? Hindi po yan ang design ng God.
kagagawa niya ng tao. Kaya yung pagpapabaya, nakakita po ngayon, matanda na eh. Kung kailan tumanda, mga mahinga na, wala po. Namatay sa sama ng loob, mayaman po sila nagsimula. Opo, kilala ko po yun. Dahil anong po niyo, sikat po sa amin yun. Pero nung mamatay, parang kawawa. Kasi yung mga anak hindi pinalaki po sa layang. Bagamat sila nakatapos ng pag-aaral, mga professional. Hello? Kaya nga hindi po sapat yung nakapag-aaral lang at mayaman ka. Masarap yung may takot sa Diyos. At alam mo na ang buhay may maayon sa kalooban ng Diyos. Pangalawa, God chosen us to become like His Son. Pinili tayo ng Diyos upang makatulad ng Kanyang anak. Verse 39, ang salita ng Diyos, translation, sapagkat alam na ng Diyos kung sino-sino ang Kanyang magiging anak at sila'y tinalaga niya, ayan po, matulad sa Kanyang anak na si Jesus para siya ang maging panganay sa maraming magkakapatid. Ayun po. Paano ito mangyayari? So, lagay ko na nga po yung tanong dyan. Paano ito mangyayari? Dahil sa Espiritu Santo na nasa atin bilang tatak na tayo sa Diyos. Amen. Kaya nga po, ang kininyo na kayo po talaga ay nasa Panginoon. At kung wala kang Holy Spirit, hindi mo alam may Holy Spirit ka, namumuhay ka sa kawalan. O maaaring, baka nga hindi ka paligtas dahil hindi po tinatanggap si Jesus Christ. Dahil ito isang karanasan. Alam nyo, ako po ay mati ng Bible study, ay tinanggap ko si Jesus Christ. Actually, yung Bible study sa bahay namin, tinanggap ko si Jesus Christ October 26, 1926. 23, 1926. Tama. 1986, sorry po. 1986, October 23, 1986, nung ako po ay tumanggap sa Panginoon. October, November, December, January, uminom pa ako ng alak. January, tanda ko yung last na pagpapainom ko, pabili ko ng paa ng kalabaw, kasi birthday ko, Sunday pa yun eh. Painom ako. Alam nyo, nung ako po ay, nung gabi na yon, hindi ako makatulog. Parang may nangungusap sa akin. Sabi niya, anak, tigilan mo na yan. Hindi ko maintindihan. Kasi hindi ko pa alam kung paano yung Holy Spirit. Basta tinanggap ko ang Panginoon. Tapos, pagdating ng Lunes, mayroong isang kabataan po siya, na dumalaw sa akin at sinabi niya sa akin, sabi niya, Brad, hindi ka naka-attend ng linggo. Sabi niya, sabi niya sa akin, dapat, alam mo lahat ng salita niya, dapat ang kasalanan tapakan natin. Alam mo, tumitimo yung dapat ang kasalanan tapakan natin. Tumitimo sa puso ko yun eh. Yun na pala yung Holy Spirit. Kasi nakukumbig ka. Pag nagbasa ka, minsan, yun po yung sinabi sa akin, minsan, bina-Bible study ko. Tapos nung kami nag-Bible study, sabi niya, Pastor, bakit ganon? Brad, bakit ganon? Nung kayo tumalikod, nagbabasa ako ng Bible, nung isang araw nagbabasa ako, naiiyak ako. Sabi ko, iyan ang Holy Spirit. Naranasan po kasi yun, Holy Spirit. Hindi po yan isang sinasabi lang na ang mo, meron na ako. Hindi po. Talagang yun nasa iyo at kinakaus ka niyan at kinukumbi ka niyan at inihipo ka niyan. Kung hindi ganun, wala ka pang Holy Spirit. Opo. Kasi sino mang nasa Panginoon nababago ang buhay, pero tingnan mo katabi mo, binabago ba dyan? Bagong paligo, bagong damit. Pero sa pag-ugali, walang nabago. Baka hindi po. Tayo born again. O maaaring tayo pipaguhan na, nasa proseso lang po tayo. Actually, lahat tayo nasa proseso ng pagbabago. Huwag po tayo, bakit siya? Tagal na, bakit ganito pa rin? Nasa proseso pa rin siya. Kasi hindi kung matagal ka, ay mature ka na. Hindi po ganon. Mayroon pong 20 taon na sa Panginoon, bata pa rin, baby Christian pa rin. Bakit po? Hindi siya sumusunod sa kalooban ng Diyos. Kaya may sinabi si Jesus Christ, yung mauna, ang siya mahuli. At yung mahuli, ang siya pang nauna. Hello? Yung nahuli nakakilala, sila po yung nagamit sa Panginoon at marami na akay sa Panginoon. Kasi yung nauna, matigas ang ulo at hindi mahirap turuan. Pag itutuwid mo, mapatitisod sa pastor at ang tendency, hindi mo na po attend. Sana alisin na po natin yan.
Hindi yan nakaalign sa kalooban ng Diyos. Paano ito mangyayari? Tito chapter 3 verse 5. Sabi niya, iniligtas niya tayo hindi dahil sa ating mabubuting gawa sa salita ng Diyos. Translation po yan. Nakasulat po yan. Sundan po niyo ako, mga kapatid. Ang sabi po doon, iniligtas niya tayo hindi dahil sa ating mabubuting gawa, kundi dahil sa kanyang awa, iniligtas niya tayo sa pamamagitan ng banal na Espiritu na naghuhugas sa atin at nagbigay ng bagong buhay. Hello? May bagong buhay po tayo kung tayo ay may Holy Spirit. Ang Espiritu ay naglinis sa atin at nagbigay ng bagong buhay. Paano pa paglinis? Yung pagpapawalang sala, yan po ang katibayan na ikaw pinawalang sala ng Diyos. Meron ka ng Holy Spirit. Hindi lang yung sinabi ni Pastor. Hindi po. Kundi, kaya nga po, pag nangangaral tayo ng salita ng Diyos, pag ako'y nangangaral, naintindihan po ba nyo? Ngayon po, tatanggapin po ba nyo si Jesus Christ? Kung tatanggapin nyo si Jesus Christ, hindi po ako tatanggapin nyo. Hindi po religion, kundi si Jesus Christ. Paulit-ulit po namin pinaunawa yon. Kasi pag tinanggap mo si Jesus Christ, tatanggap ka ng Holy Spirit. Kapag wala kang Holy Spirit, sabi nga ng 2 Pedro chapter 3 verse 9, so hindi pa yung walang Espiritu ni Kristo, hindi sa Diyos. Hindi sa Diyos. Hindi kay Kristo. Kaya nga mga kapatid, checkin natin sarili. Hindi ko po sinasabing checkin natin nasa loob ka ng kapilya. Hindi po. Kahit ka nasa loob ng kapilya, kaya nga po yun ang nakapakahirap. Pag nasa kaloob tayo ng kapilya, tapos ngayon po ay dumating ang Panginoon, may naiwanan sa atin, masakit po. At kayo po ba, isipin po niyo, kaya po ako ay, hindi rin ako masaya at hindi ako kumante. Bakit po? May mahal pa ako sa buhay, hindi pa nakakilala sa Panginoon. Lagi po sila pinapanalangin. Kayo po, pinapanalangin po. Iyan po ang magagawa natin. Pero kung wala kang magagawa, wala kang ginagawa, anong pananampalataya mo? Binabaliwala mo yung power and authority na sa atin. Pagkakataon natin, demonyo, binibigyan natin pagkakataon sa atin na malamon tayo ng mga makasinungalingan. Hello? Sabi ng demonyo, basta wala kang ginagawang masama, wala kang tinatapakan tao, kahit hindi ka umaten. Ito ba? Hindi po. Inuutusan ng mga mananampalatayang gumawa. Kasi bakit po? May bago kang buhay. Mamumuhay ka sa bagong buhay, kaya mayroon kang gagawin. John chapter 14 verse 26, ang salita ng Diyos, translation. John chapter 14 verse 26. Pero pagka nakaalis na ako, ang tagatulong na walang iba kundi ang banal na Espiritu, ang padadala ng Ama bilang kapalit ko, siya ang magtuturo sa inyo ng lahat ng bagay at magpapaalala sa inyo ng lahat ng mga sinabi ko sa inyo. Ang Espiritu Santo ang magtuturo sa atin ng lahat ng bagay upang makapamuhay tayo tulad ng Panginoong Jesucristo. Amen? Siya po ang tutulong sa atin. At sinabi nga po doon, yun ay forever makakasama natin dahil sa pagtanggap natin kay Jesus Christ. Kaya yung iba, bakit hindi ako nababago? Kasi wala kang ginagawa. Hindi po yan magic. Halimbawa, hawak mo ngayon ay, yung remote ng TV, bitawan mo, magwalis ka, maglinis ka, di ba? Mag-urong ka, hindi yung nag-uurong, puro yung nanay mo. Hello? Puro nandun ka sa, hawak mo ito, o ikaw ang, magbago ka, bitawan mo ito, tulungan mo nanay mo, maglaba ka. Hello? O sa mga tayo naman, ako dati, puro ang alak ang hawak ko. Ngayon, pinutol ko. Pupunta ako sa barkada, pinutol ko. Alam mo, ang hawak ko Bible. Kung saan ako pupunta? Bible study. Hello? Ganun po. May pagbabago. Hindi mabiglaan po yan, pero dahan-dahan. Kailangan, meron kang gagawin pagpapasya sa buhay mo. Hindi yan magic. Lord, padlakasin mo ako para ako'y magamit sa iyong gawain. Hindi, i-involve mo ang sarili mo. Mag-engage ka. Engage mo ang sarili mo. Ibilang mo ang sarili mo sa gawain. Involve ka. Para makita mo kung saan ka dapat. Hello? Kaya, sabi ko, Lord, kailangan ko ay maipasa na ito sa kanila. Alam mo bakit? Kasi may edad na rin ako eh. Hindi naman pa habang panahon ay maging tatayo ako dito. Baka hindi masawa na kayo sa akin. Baka dumating dito, hirap na nyo ako maintindihan.
Pero yung mga kabataan, mga kapatid, kailan tayo pagagamit? Ano ba ang plano natin sa buhay? Alam ko hindi ko po sinasabi yung plano natin, bitawan natin, ibigay natin kay Lord. Tapos bayaan natin mag-usap siya sa atin. Kasi God siya Alam niya kung ano mabuti sa atin. Kaya nga, yung Holy Spirit, siya po ang magtuturo sa atin kung ano tama. Hindi tayo maturuan ng Holy Spirit. Totoo lang, nakungusap ang Holy Spirit everyday sa atin. Anak, magbasa ka ng Bible. Anak, magbasa ka ng Bible. Akala nyo iba pa nagbasa ka ng Bible. Ano ba, may tutulong nito? Ano ba, may tutulong nito? Hindi po. Pagkain yan Kahit hindi mo naiintindihan, basahin mo yan araw-araw. Hello? Everyday na ginawa ng Diyos. Ako pinagtatrabaho. Araw-araw, isang talata sa kawikaan, binabasa ko sa loob ng factory. Hello? Alas 12, di ba kakain? Alas 12 alauna. Break time, kakain ako. Diba? Dala ko yung Bible ko. Alam nga namang isang oras akong kakain. Minsan, alas 12:15, tapos na alas 12. Bago ako humiga, hihiga ka pa. Bago ako humiga, basa ako ng Bible. At pag ako'y nakahiga ganyan, ayan, nag-ano yung isip ko doon sa binasa ko. At hindi lang iyon, nagkaroon kami ng samahan doon, mga born again, sa loob ng factory, at doon po kami ay nagba-Bible study, nagpapalakasan. Tapos nakapag-share pa ako sa mga tauhan ko, kasi naging foreman ako ng maintenance department. Hello? Marami tayong magagawa, di ba? Pero iba hindi, nahiya Sa office, di ko alam kung kayo nakapag-share. Sa school, nakapag-share. Sa trabaho, naku, nakakahiya, baka ako baka ako mabuli. Hello? Anong pagbabago sa atin? Ang Espiritu binigay sa atin, 2 Timoteo chapter 1, verse 7. Hindi Espiritu ng kaduwagan ang tinanggap natin, kundi Espiritu ng kapangyarihan, pag-ibig, at pag-ipigil sa sarili. Hello? Espiritu. Ako mahihiyain akong tao. Ano ba pakialam ko sa inyo? Pero hindi po, mananagot ako ngayon sa harapan ng Diyos. At hindi ko po itinatatuwa yung pagiging pastor ko. Kundi, mga kapatid, gusto ko po ipasa sa inyo na napakaganda maglingkod sa Panginoon. Alam niyo kung bakit? Kasi ito yung isang bagay na pinakamataas na maging pangarap natin. Maggamit ka ng Panginoon sa gawain niya. Magtrabaho ka sa pinakamayamang tao sa buong mundo, hindi ka pa rin sikat. May iwanan mo pa rin yan, hindi ka kikilalanin sa langit. Tandaan mo yan. Pero maglingkod ka sa Diyos, pagdating doon, anak, pasok ka dito. Malaya kang papasukin sa karya ng langit dahil sa ipaglilingkod, kahit wala kang pinag-aralan. Yung pastor na kasama ko na prayer meeting namin every Wednesday, 5 grade ang napag-aralan niya sa school, sa Mabesiha. Hello, pastor, pinatatayo ko siya para mag-sermon. Hello! Hindi po dahil sa grade 5 lang siya. Hindi po. Dahil masigasing ang tao na yon. Nakagamit, lagi sumasama sa pastor, nakagamit sa Bible study, nakita ang potential ng pastor, bigyan siya ng pagkakataon. Hello? Hindi po yan isang pangarap. Hindi po dahil nag-aaral ka sa Bible school, pastor ka na. Hindi po. Hello? Ako nag-aaral ng Bible school, pastor lang nga. Pero pastor na ako. Nakagraduate nga ako. Pero kung tutusin, hindi makailangan yung diploma para ka maging pastor. Dahil ang sabi ng Diyos, ang Diyos ay naglagay sa iglesia ng apostol, propeta, evangelista, pastor, guro. So ang Diyos ang nagko-call, siya ang tumatawag, siya ang nagbibigay. Pero kung ikaw ay tinawag na mag-aaral ka, ay mayroong tayong kapatid nag-aaral ngayon sa Bible School. Naniniwala po ko yun ay inahanda ng Panginoon sa kanila. Kaya napakalaga po yan, maintindihan po natin. John chapter 16 verse 13, ano po ang sabi doon? Kung titingnan po nyo, hindi po nakasulat yan, pero ang sabi nga po doon, pagdating ng Espiritu Santo, siya ang gagabay sa inyo sa buong katotohanan. At sabi nga sa pandauli, siya magsasabi sa inyo ng mga bagay na magaganap sa hinaharap. Kaya mga kapatid, kung tayo nasa Espiritu, namumuhay at maayon ang buhay natin sa Diyos, sa Espiritu Santo, marami tayong malalaman at matutuklasan. At maging gagamit-gamit tayo sa kalooban ng Diyos. Isipin po nyo, gaya ng kanina,
Pag kayo na nabalitaan ganyan, may namatay po dyan, na aksidente, ano nararamdaman nyo? Pagka kayo may awa habag, yun po yun. Pero kung nakita nyo, gaya po yung kapitbahay namin, ang gulo eh. Lagi nag-aaway, sabi ko, titinan ko. Habag na habag ako, sabi ko, Lord, paano, tulungan nyo ako, paano ko tutulungan sila? Pero, opo. Mahirap kasi pakialaman ng may buhay. Di ba? Pero, ang Panginoon po, pinakikialaman tayo di ba? Kaya ang ginagawa kong hakbang, prayer lang. Kung may pagkakataon, paggamit ako sa Kanya. God shared His glory with us. Pangatlo po yun, binaghinan tayo ng Diyos ng Kanyang kaluwalhatian. Sa verse 30, ang salita ng Diyos ng translation, ang sabi dito, kaya nga ang mga taong pinili ng Diyos noong una pa ay tinawag niya para maging anak. Kanyang maging anak. At ang mga tinawag niya ay tinuring niyang matuwid. Sa iba pinawalang sala. At ang tinuring niyang matuwid o pinawalang sala, binigyan niya ng karangalan. Sa ibang salin po yan, binahaginan niya ng kaluwalhatian. Hello? God shared His glory with us. So nasa atin na po ang karangalan ng kaluwalhatian ng Diyos. Dahil saan? Dahil mabuti kang tao, marunong ka, hindi po. Dahil kay Kristo. Dahil sa Holy Spirit. Hello, titignan po nyo. Sa harapan ng demonyo, sa impyerno po, kinatatakutan po ang mga mananampalataya. Hello? Hindi ba nyo alam yan? Pero bakit ang gawa ng demonyo, nagagawa niya sa buhay natin, na tayo po yung napapagalaw niya? Napapahirapan na tayo, napasusunod tayo. Hello? Hindi dapat yun. Sapagat ang Espiritu na sa atin, John chapter 4, verse 4, ang Espiritu na napagtagumpayan ninyo ang mga bulang propeta, sapagat ang Espiritu na sa inyo ay makapangyarihan kaysa Espiritu na sa libutan. Hello? At sinabi ng Marcos chapter 16, verse 17, ang sumampalataya, binibigyan ng kapangyarihan. Sa pangalan ko, sabi ni Jesus, siya nagsasabi nito, magpapalay sila ng demonyo. Magsasalita sa iba't ibang wika. Dumampot man ng ahas, hindi sila may naman ng lason. At ang maputungan ng kalang kamay, may sakit ay gagaling. Hello? Huwag natin babaliwalain yun kasi hindi pa natin naranasan. Kaya kung minsan, akala natin sa loob ng kapilya, may ginagawa lang tayo mga kapatid. Wake up lang tayo. Gumising tayo. Kasi po, ang kailangan po natin ngayon, umayon po. Bakit po? Umaayon na ang pangyayari. Paano po ang gagawin natin? Natutuwa po ba tayo na napakarami pong tao ngayon na nagmuhula na hindi nila alam kung ano mangyayari. Pero tayo po may pagkakataon makalapit sa kanila at sila'y malapit sa atin. Kaklase natin, kasama natin sa office, kasama natin sa kapitbahay natin, kamag-anak natin. Hello? Yun po yung sabihin, hindi man araw-araw makakausap mo siya. Unti-unti mo sila. Hello? Pag-pray mo ngayon, mamaya kausapin mo. Ate, mahal ka ng Panginoon. Kuya, mahal ka ng Panginoon. Ate, ito yung trucks. Medyo basahin mo yung trucks na to. Tapos, magkatanong ngayon, ano ba ibig sabihin dito? Paliwanag mo, may dala akong trucks dito. Hello? Lagi ka may dalang trucks. So, napunta kami sa barangay. Doon po sa kabilang bayan, sa baryo namin. Sa baryo ng nanay ko. Meron kami usapin doon. Gusto ko yung stop, tsaka yung isang binigyan ko ng trucks. Tapos kahapon, itong isang araw, gusto ko sanang bigyan yung kapitan, kaya lang hindi ako makapasok Kasi gusto ko makapagsalita sa kanila, ay paliwanag ko sa kanila. Na ito po, hindi po ito religion, salita po ito ng Diyos, ito po ay gusto ko po makapaliwanag kahit kung paano. At kung makita kami, kung tatanungin niya ako, at least makasagot ako. Di ba? Ang hirap kasi mag-open ng Bible study. At sa mga tao ngayon, puro busy. Kailangan. Di ba? Gulong-gulong isip. Magbasa man ng Bible, hindi na maintindihan. Pastor, pag mabasa ba ako, hindi ko maintindihan Hindi, pilitin mo, magbasa ka. Kahit hindi mo siya maintindihan. Paulit-ulit lang. Bigyan mo siya ng humingi ka, panalangin ka. Kaya tuturuan ka ng Holy Spirit Hello? Iyan po ginagawa ko. Kahit may sakit ako, may radyo.
This is. Ewan ko sa inyo, this is. May radyo nga dyan eh. Nagagamit dito. Ewan ko sa inyo, hanggang ngayon, kahit naman dito, napapanood yung this is eh. Hindi ko alam kung nakikinig kayo o hindi. Pero ako, sinasabi ko sa inyo, nakatulong sa akin yan. Hindi ko mo ako po ay naririto ngayon ako lang sa sarili ko, napakahusay ko. Hindi po. Ang madaming ginamit sa akin para po ako magamit dito. Hanggang ngayon, may nagtuturo sa akin, Pastor. Hello? Kaya huwag tayong mintuto sa pag-aaral. Akala natin, nagbabasa ko, meron na akong ginagawa sa kapilya, okay na. Akala natin, ganun na, kampante na tayo. Paano pag dumating ang problema? Ayan, ang gulo natin, hindi tayo maayos. Paano? Hindi na makakilis ang Panginoon. Bakit kanyo? Mahina tayo lahat spiritual. Bakit kanyo? Hindi nagbabasa ng Bible. Hindi na makakilis ang Holy Spirit. Kaya nga yung mga buhay natin ay hindi naging maayos. Kaya mga kapatid, napakahalaga po ngayon, God shared His glory with us. At 1 chapter 1 verse 12, sabi nga po doon, na sino man sumutumanggap at nanampalataya sa Kanya, kay Jesus Christ, ay pinagkalooban niya ng karapatan maging anak ng Diyos. Ito na po tayo ngayon. Anak na tayo ng Diyos, kaya nga may isineshare sa atin ngayon ng Ama, at ang isineshare niya ngayon sa atin ay yung Kanyang kaluwalhatian. Bilang anak, sambahayan ng Diyos, anak ka ng Diyos, at pag ikaw'y namatay, hindi ka pabayaan ng Diyos dahil anak ka ng Diyos. Hello? Tingnan po niyo mabuti. Iyan po yung kalalagayan mo, hindi ka pabayaan. Wala kang pera ngayon, hindi ka pabayaan ng Diyos. Bakit, Pastor, nagpe-pray ako? Kasi kaya pray ka lang ng pray, pero hindi ka sumusunod. Baka yun ang kulang lang sa'yo. Hindi masama yung prayer. Pray ka nga ng prayer. Hindi ka naman sumusunod. Hindi mo ginagalang yung nanay, tatay mo, yung matatanda. Hindi ka o hindi mo inaayos yung ugali mo. Hello? Tingnan po niyo mabuti. Kaya nga, nakulang ba ang Diyos? Nakulang, hindi po. Napakayaman ng Diyos. Para bigyan kayo ng kotse, lahat kayo magkaroon ng kotse. Amen? Pero ikaw may sumasamba dahil sa kotse lang. Hello? Pero tingnan mo yung mga kapatid, hindi humihingi ng kotse, pero nagkakotse. Kasakay na lang ako. Marami ko pinapangarap para po dito. Marami po. Bibili nga po tayo ng service para po yung hatid sundo ng mga kabataan, mga matin dito. Marami po kasi gustong matin dito. Ayan, kung may isang... Marami tayong pangarap. Doon po sa Matimbo, kahit po tayo kukunti pa lang doon, sabi ko, mangarap kayo. Buhay ang Diyos. Merong gagawin na malaki ang Diyos. Kaya lang hindi siya makakakilos. Alam niyo kung bakit? Hindi makakilos kasi nga po, hindi magkaisa-isa ang puso ng bawat isa. Kaya nga pagkaisa natin ang ating puso, nandito tayo sa loob na ito para sumamba sa Diyos. Hindi po para kilalanin nyo lang ang pastor. Hindi po. At sabi ko lang sa inyo, ginagamit lang ako ng Diyos sa inyo. Pakinggan nyo yung sinasabi ko. Pero doon tayo tumutok sa Diyos. Hindi ko alam pagkatapos ito, saan kayo pupunta? Baka iba sa mall. Alam, buna na. Diba? Baka iba, may lakad ng ganito. Wala na, buna na yung ano. Tatanungin mo bukas, ano ba napitutuhan mo sa sermon? Pastor, walang notebook, walang sulat. No? Pero ako, kahit po ako nandyan, notebook ako. Ano may tutulong ng notebook? Kasi po ito yung disiplina. Kasi mahal ko ang Panginoon. Gusto ko yung natutuhan ko, huwag ko makakalimutan. Kasi makakalimutin ako. Pastor, hindi ako makakalimutin. Sige nga. Paano ko magagamit sa pagtuturo? Kaya kung minsan yung mga sermon dito, na ituturo ko yan sa Bible School, may Bible study. Hello? Yan po yung ibig ko sabihin, mga kapatid. Minsan nasa atin po. Nasa atin po kung para kilalanin ka at kilala ka taga ng Ama kung sino ka. Amen? Kaya alam ng Ama kung paano ka pagpapalain ng Diyos niya. Amen? Alam mo ba yan? Kaya nga, mabibisin mo kung ano ang magiging sino ka sa susunod na kinabukasan. Ikaw makakalam yan kung anong ginagawa mo ngayon sa Panginoon. Hello? Kung may iwanan ka, ikaw makakaalam yan sa sarili mo. Tignan mo ang nakasulat sa Biblia. Ginawa tayong anak para tayo maging banal. Walang kapintasan! Hello? Pag walang kapintasan, ano? Malinis. Ano yung mangyayari? Tao ay mahina. Dahil sa dugo ni Jesus Christ. Dahil sa repentance. Araw-araw, humingi ka ng tawad sa Panginoon.
Tinuro yan, di ba? Yung Ama namin, sumasalangit ka, sambahin nawa ang iyong pangalan dito sa lupa para lang sa langit. Di ba? Bigyan mo kami namin kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami. Hello? Kaya mga kapatid, kaya po sa akin, para sa akin, ano po, tandaan po nyo, kasi marami na po akong kasama mga pastor, namatay na po. Actually, nakikila, lahat naman tayo pupunta doon, di ba? Kaya sabi ko sa inyo, ako sa isip ko ngayon, may pasa na po sa inyo. Kasi hindi ko alam kung kailan darating ang Panginoon eh. Kung hindi ko tuturo sa inyo yung ganito, baka sa susunod, baka magkagulo kayo. Ano ba gagawin namin? Sabi niya pa, alam mo, tinuro si pastor kahit paano sa amin. Ano gagawin namin? Paano kung, di ba? What if kung 2030, wala, dito pa kaya ako noon. Tapos yung mga kabataan ngayon, sila na ngayon yung medyo katulad ko ngayon, di ba? Ano yung tuturo nyo ngayon? Di ba? Ano ba? Ang Bible ba? AI, may AI naman pastor eh. AI na, yung gagamit nga ang demonyo eh. AI sa bandang huli. Advanced technology. At titingnan po nyo mabuti mga kapatid. Ito po yung panahon natin ngayon. At sinasabi ko bilang babala po, tayo po ay kumilos, gumising, iayon po natin ang ating sarili sa kalooban ng Diyos. Baka po, mamaya, hindi man po tayo yung dumating na ang Panginoon, yung rapture, paano po, alam mo ba, mabubuhay ka kung anong oras ka mamamatay, anong panahon ka mamamatay, anong edad ka mamamatay, alam mo ba? Ako, hiniling ko sa Panginoon, Lord, pag kukunin mo ako, sabihin mo po sa akin, para makapaalam ako. Pwede yun, hihiling ko. Hihiling ko, Lord. Sabi ko sa inyo, next week na lang, wala na ako dito. Di ba? Hinihiling ko kay Lord, pwede yun. Yan ang nangyayaring ganun, nangihiling siya. Kung nakakalugod ako sa Kanya, hindi ko alam. Okay? Kaya Romans chapter 8, verse 17, mga anak tayo mga tagapagmana ng Diyos at kasamang tagapagmana ni Kristo, sapagat kung tayo ay kasama niya, sa pagtitiis tayo makakasama niya sa Kanyang kaluwalhatian. Amen? At sa Pilipos chapter 3, verse 20 to 21, ayan po ang sabi dito, ayan, makakasama tayo, tagapagmana tayo kasama ni Kristo. At sabi sa Pilipos, subalit sa kabilang dako, tayo ay mga mamamayan ng langit. Mga mamamayan ng langit, mga taga-langit. Ayan, mula rooy, hindi hintay natin may pananabik ang Panginoong Jesucristo, ang ating tagapagligtas. Babalik siya para tayo sunduin. Alin, ang tunay na mananampalataya, ang mga taong nabuhay na muli, ipinanganak na muli sa pamagitan ng Holy Spirit dahil sa kanyang pananampalataya. Mamamayan o kabilang na kayo sa karya ng Diyos sa langit sa pamagitan ng kapangyarihan. Ayan, sa pamagitan ng kapangyarihang ginamit niya, verse 21, sa pagsusuko sa lahat ng bagay, ang ating katawang may kahinaan ay babaguhin niya upang maging katulad ng kanyang katawang maluwalhati. Amen. Tumayo po tayo lahat, mga kapatid. Tayo po ay babaguhin katulad ni Jesus Christ. Hindi po, si Jesus Christ, yung kanyang katawan lupa bilang tao, inakay sa langit. Bakit po? Kasi siya walang kasalanan. At naluwalhati po ang kanyang katawan doon sa langit. At ang sabi dito, yung kapangyarihang ginamit sa pagbabago, sa pagtanggap sa kanya sa langit ng kanyang katawan lupa, gagamitin rin yun sa ating mga katawang at babaguhin tayo. At ang napakahalaga, karangalan na binigay sa atin ng Diyos, kung saan nandoon si Jesus Christ, doon tayo mapupunta. Imagine ninyo, kung ikaw ay nagluluko ngayon at hindi ka seryoso sa buhay spiritual at hindi mo seryoso ang Panginoon, hindi ba nakakaya pagpunta mo doon sa langit? Paano kung hindi ka makarating doon? Hello? Tapos magmamalaki tayo. Huwag tayo magmamalaki. Wala tayong mapagmalaki, mga kapatid. Lahat ng bagay habag lang ng Diyos sa atin. Manapa, yumuko tayo. At tandaan nyo, magpakambaba ka at sinabi yan ng Bible, ang nagpapakababa itataas ng Panginoon. Pakiyayamanin ka ng Diyos, sisikat ka, makikilala ka. Magpatuloy ka lang sa pagpapakambaba tulad ni Jesus Christ. Iyan ang sinasabi ng Jesus Christ sa atin. Magpakababa kayo. Dahil ang Diyos natin ay nagkatawang tao hanggang sa mamatay sa krus. Akala mo ba mas mabuti ka sa Kanya dahil may pinag-aralan ka? Dahil nakapagbigay ka ng malaking pera sa kapilya? Dahil nakatulong ka? Huwag yan. Ang kasusukatan natin.
Ano man nagawa natin, maliit lang yan at maruming basahan lang yan sa harapan ng Diyos. Hindi sapat na ang maggawa natin para bayaran natin ang ginawa ng Diyos para sa atin. Manapa, magpakumbaba tayo at sikapin nating makasundo ang lahat ng tao, maakay natin ang mga tao sa paanan ng Diyos, lalo na ngayon malapit ang dumating ang Panginoon. Kung naghahanap ka ng mahusay na pastor, mahusay na church, alam mo kapatid, ang problema mo, hindi mo nalalaman. Hanggat hindi ka nagiging mahusay na mananampalataya at tapat na mananampalataya ng Diyos, hindi ka makakatagpo sapagkat wala ka makakatagpo na mahusay na pastor. Dahil hindi kailangan natin ng pastor para malambot sa langit. Ginagamit lang po kami. Kahit nasa malaking kapilya o maliit na kapilya, may kukuhanin dyan ng Diyos. Ang tutukan mo ay ikaw ba'y kasama na makapupunta sa Diyos. Kaya kung wala tayong regeneration, hindi tayo nabago ang buhay natin, hindi tayo nakamit ang bagong buhay mula sa Holy Spirit, hindi tayo makakarating sa langit. Iyan na nakasulat sa Biblia. Hindi yan sinasabi ng tao. Naghihintay doon ang ating Panginoon na siya'y muling paparito sa pamagitan ng ulap at dadagitin niya ang mga manampalataya. Sa isang saglit, sa isang kisapata, babaguhin tayong lahat at makakasama natin ang Panginoon doon sa langit. Hindi yan biro, hindi yan kwento, kundi yan ay pangako ng Diyos. At habang naghihintay tayo dito, kailangan natin ang maayos sa buhay, kapayapaan, pangangailangan sa araw-araw ay matugunan. May pangako ang Diyos dyan. Unahin mo lang ako, sabi ng Panginoon. Hallelujah. Purihin ka, O Diyos. Kung ngayon, nakatayo ka ngayon, hindi po kapatunay na tumanggap sa Panginoon. Isuko mo ang sarili mo sa Panginoon. Isuko mo. Sabihin mo, Panginoon o Diyos, narito po ako. Patawarin mo ako sa aking mga kasalanan. Isinusuko ko po sa iyo ang aking buhay. Maghari ka sa aking puso. Panginoong Jesus, bigyan mo po ako ng buhay na walang hanggan. Pumasok ka po sa aking buhay. Ikaw na po ang maging Panginoon at tagapagligtas ng aking buhay. Hallelujah. Amang Banal, maraming salamat po. Sa oras siya ito, dalahin ko po ang bawat isa ay yung kausapin. Buksan mo ang bawat isa, Panginoon. Lord, ito po ang panahon na inaangkin ng marami sa buong mundo ng mga anak mo, Diyos, na malapit ka nang dumating. Kaya, O Diyos, tulungan mo po kami. Maging dito kami sa malolos. Mabuksan ang aming mga puso. At anuman ang mga bagay na umaalipin, gumugulo, at nag-iimpluwensya sa bawat isa, Lord, lalo po yung gawa ng kaaway na hindi ayon sa iyong salita, ito po yung aking winawasak at binubunot sa pangalan ng Panginoong Jesus, O God. At tinagin ko po at kinakalagan sa kanilang mga buhay, sa buhay na bawat isa, ang matuon po, ang mapokus sa iyong salita, at ang pagsunod sa iyong kalooban, Lord. Alam ko po na hindi ito mahirap dahil sa Holy Spirit na pinagkaloob sa amin. Kaya, Panginoon, mula po sa akin, patawarin mo kami sa aming mga kasalanan. At dalayan ko po ang iglesyang ito. Lord, hindi lang po kami palaguin mo sa bilang, kundi palaguin mo kami sa paglilingkod, Panginoon, na sa bawat araw na pinibigay mo sa amin, hindi po ito masayang. Bagkus maging patotoo kami na kami tikasunod ni Kristo saan man kami naroroon. Ama, patnubayan mo ang aming mga estudyante, Panginoon. Lord, dalayan ko po, tulungan mo sila sa kanilang pag-aaral. Elementary, high school, college, makatapos po sila ng kanilang pag-aaral, Panginoon. Malayo sila sa mga bisyo at malayo sila sa mga tukso at impluwensya ng sanlibutan. Palakasin mo ang kanilang kalooban at higit sa lahat, O Diyos, makatapos sila sa kanilang pag-aaral. At tupad ang kanilang mga pangarap sa buhay.
habang hindi ka pa dumarating. At ang mga magulang nila na nagpapaaral, Lord, ang kanilang pinagkukunan, Panginoon, ng kanilang pangangailangan, pagpalain po sila. Tulungan mo sila. Sila rin po yung mahipo, Panginoon, na ang tunay nga, O Diyos, na ikaw po ay buhay, na aming sinasamba, ay makakagawa ng lahat ng bagay na pangangailangan po namin. Ama, yung mga magulang na ngayon po ay problema sa pananapi, maaaring sa mga business, o maaaring sa kabuhayan nila araw-araw, Panginoon, tulad yung pangako kung paano mga ibon ay walang bangan, hindi naghahasik, pero pinakakain ng Amang nasa langit sa araw-araw. Panginoon, dalahin ko po. Hindi lang po kasapatan na dumating sa buhay ng iyong mga anak. Maranasan po nila yung lubos-lubos na pagpapala dahil sila'y sumusunod sa iyo. Dalahin ko po ang mga magulang na nahihirapan, Panginoon, o maaaring mga pamilya po na hindi pa nakakilala sa iyo. Lord, yung mga bahay na inuwihan po namin, extend mo yung blessing sa mga asawang lalaki, mga anak, manugang, o mga kamag-anak, lolo, o tsuhin, na uwihan nila sa kanilang tahanan na hindi pa nakakilala sa iyo, Lord. Dalahin ko po, tulad ng iyong pangako, sila po ay magkaroon ng kaligtasan. Abang maraming salamat, purihin ka sa araw nito. Kaya hindi po, Panginoon, dalahin po namin, Lord. Gamitin mo kami sa kabila ng maraming problema ngayon na lumalabas sa aming bansa. Magamit po kami. Kahit kami ay kabataan, kahit kami walang pinag-aralan, tulad ng aming natutuhan, Lord, may power and authority na binigay ka sa amin. May karangalan ka binigay sa amin. Bilang iyong anak. Kaya malaki po ang magagawa namin, lalo sa panalangin at sa pangalan ng iyong salita sa sanlibutan ito, sa bansang ito, Panginoon. Ama, maraming salamat po. Salamat sa araw nito. Tinangin ko po ang iyong masaganang pagpapalay sa amin. Maraming salamat, O Diyos, sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Ito po kami sa mandarangin. Amen and amen. God bless you.